The Most Holy Church of God in Christ Jesus is a religious organization established in the Republic of the Philippines on the 9th of May, year 1922, and is duly registered with the Securities and Exchange Commission with registry number 82613. Through faith in the truth revealed by the Holy Scriptures of the Bible, the administration as well as the entire brethren of the Church believe that it is the Most High God, the Lord Christ Jesus, who established the Most Holy Church for the sole purpose of proclaiming Him as the only one true God and Savior whom we should worship and serve with our whole lives, and that He is no other than the Lord Christ Jesus, who manifested in the flesh, and that the Most Holy Church of God in Christ Jesus is His chosen way for us to deliver from our sins and eternal damnation. Therefore, since the Church was established, everyone who is called into the Church receive the divine obligation to partake in all evangelization efforts of the Church to fulfill the God-given commission to make disciples of all the nations. In that case, here is the vision and mission statement of the Church. Vision: the Most Holy Church shall be exalted for the glory of the Most High God. Mission: seed of one world, one nation. Core value: all members of the Most Holy Church are being taught and encouraged to live in agape. Agape is a Greek word which means perfect love and everlasting love. As the Bible further expounds, it is the kind of love that God has for all of us. In fact, God Himself is agape. Agape, or love, serves as the core value of the Church because love is the fulfillment of the law. Ownership and administration: the Most Holy Church of God in Christ Jesus fully believes and proclaims that her sole owner is no one but the Most High God. He is the only King who reigns all over the Church. Everything the Church achieve and will achieve in the future are the works of God. God governs over His Church through His appointed men to administer the Church. Like the first church established in Jerusalem, which was administered by the apostles, the Most Holy Church is currently administered by the 7 bishops, presided by the general bishop. The church administration oversees over the whole church and through the appointed council of elders, composed by the presbyters and ministers who were appointed to administer congregation and ministries. Expansion and growth: currently, the church has established congregation in most places in the 3 major islands of the Philippines, namely Luzon, Visayas, and Mindanao. Also, the church is making necessary preparation to intensify its expansion and establish congregation in all major cities and provinces in the entire country. There are also active congregation of the church in other countries. In the United States of America, in Canada, in Australia, Hong Kong, in Singapore, Malaysia, United Arab Emirates, Japan, Taiwan, Kingdom of Saudi Arabia, Qatar, Belgium, Cyprus, France, Germany, Italy, Spain, and United Kingdom. The Most Holy Church of God in Christ Jesus is looking forward to aggressively propagate the gospel, to edify the church in places where it was already established, and also to establish new congregation in other countries to complete the mission and fulfill the vision of the church. Services: since the main purpose of the existence of the Church is to propagate the gospel to all nations, the Most Holy Church established various evangelization efforts of the Church to reach more people even in the farthest corners of the world.
The church produces evangelization programs that are aired via radio, cable TV, and in different social media or online platforms. Radio stations, Philippines. Cable TV channels. Online platforms, Facebook, MHC Media. YouTube, The Most Holy Church. Official website, www.mostholychurch.com. Charity. Aside from actively upholding evangelization efforts, the Most Holy Church is also active in charity works. Here are some of the ministries of the Most Holy Church established to serve both members and non-members of the church. Lingap Agape Ministry. The church established the Lingap Agape Ministry, which engages in community services like goods and charity donations, feeding programs, blood donations, and other services to cater church members and non-members who are in need. Damayang Kristiyano. On May 1, 2004, the church administration established the Damayang Kristiyano Ministry that aims to help the needs of the family of a deceased member of the Most Holy Church, especially in their burial expenses. Schools. Pristine Heritage Academy, formerly known as Pristine Learning and Tutorial Center. The Pristine Heritage Academy was established by the Most Holy Church in February of 2009. The school is open to all church members and non-members alike for the fulfillment of a part of the Most Holy Church community service. Mahanaim Evangelical Academy. The church administration aimed to give standardized education and training to church members who aspire to become missionary workers and ministers of the church. Thus, in 2018, the church administration established the Mahanaim Evangelical Academy that provides classroom lectures and on-the-job training so that aspirants to partake in the Lord's mission may be molded to become a proud messenger of God. The Mahanaim Evangelical Academy mainly holds its training in Gabay Center, the training facility of the Most Holy Church located at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, Province of Bataan, Philippines. The Centennial Celebration of the Most Holy Church. The Most Holy Church of God in Christ Jesus recently celebrated its 100th anniversary on the evening of the first day of May 2022 at the Gabay Center, the newly built facility of the church situated at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, in the province of Bataan, Philippines. On the morning of the same day, the church held the inauguration and dedication of the Gabay Center. The Gabay Center is a training facility of the church built through the favor of God and the collective efforts of the entire brethren from around the globe. From the proud members of the church, we are inviting you to join us and be a member of the Most Holy Church of God in Christ Jesus, so that we may share the ever-abounding favor of God towards His beloved children. Please take time to listen to the preaching of all the topics composing the lessons of spiritual salvation, so that we may share to you the teachings and doctrines of the Most Holy Church, which are purely based on the Bible that will lead us to our soul's salvation. To know more about the church, you may visit our website at www.mostholychurch.com, or you may reach us through telephone number 6302-8255-6949.
Sumainyo po ang kapayapaan, mga giliw naming mga taga-subaybay. Maraming salamat sa ating Panginoon sapagkat panibagong pagkakataon ang pinagkaloob niya para sa atin upang patuloy nating subaybayan, unawain at alamin pa ang mga banal na kalooban ng ating Panginoon Diyos na nasusulat sa banal na kasulatan. At ito po ay hatid sa inyo ng programang ito na ang Kabanal-Banalan. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Benhanan, at sa talakayang ito ay makakapiling natin ang ating minamahal na kapatid na Neraya. Kapayapaan po, kapatid na Neraya. Kapayapaan din pong sumainyo, kapatid na Benhanan, at kapayapaan at pag-ibig po ang aming bati sa lahat ng aming mga mahal na taga-subaybay ng palatuntunang ito na ang Kabanal-Banalan. Kung atin pong natatandaan, ay tinalakay po natin ang dakong pinili ng Diyos kung saan gagawin natin ang pagbabanal at paglilingkod sa Kanya. At itinuro ng ating mga pagpapaksa na ang dakong pinili ng Diyos kung saan doon tayo dapat ay pumasok, ito'y walang iba kundi ang Kanyang bahay sa makatwid bagay ang kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. At kung masumpungan tayo sa kababaan ng kalooban na gawin natin ang bagay na ito sa makatwid bagay, pumasok tayo sa kabanal-banalang bahay. Doon ay gagawin natin ang pagbabagong buhay. Opo, hindi lang po tayo naglilingkod, kundi dapat ay inaalala din natin ano ba ang mga dapat nating baguhin sa ating pagkatao sa harap ng Diyos at sa harap ng sino mang tao, sapagkat mababaliwala ang ating gagawing paglilingkod sa Kanya kung wala naman tayong babaguhin sa ating mga sarili. Kaya ang paksa ay nagsasabi po sa atin, magsipaglinis tayo sa lahat ng karumihan ng laman at espiritu. Mga giliw naming mga taga-subaybay, kung paano magagawa natin ang pagbabagong ito, ang paglilinis na ito, siyang atin pong tatalakayin sa buong panahon ng ating pag-aaral. Kapatid na Neraya, ano po ba ang isang katotohanan na kalagayan ng mga tao sa panahon ng pamumuhay dito sa mundong ito? Ang sagot po ng Biblia ay mababasa natin sa Isaiah 64:6. Sapagkat kaming lahat ay naging parang marumi, at ang lahat naming katwiran ay naging parang basahang marumi. At nalalantang gaya ng dahon kaming lahat, at tinatangay kami ng aming mga kasamaan na parang hangin. Narito po ang sagot at pahayag ng banal na kasulatan tungkol sa naging paraan ng pamumuhay ng mga tao sa mundong ito. Batay sa talatang binasa, kami anyang lahat ay naging parang marumi. At sa isang paghahambing, ang karumihan ay paraan niyang basahang marumi. Opo, bagamat ang mga tao ay nilikha ng Diyos ng pasimula na malinis, subalit hindi po naingatan ang kalinisan ng pagkakalikha ng Diyos sa tao. Bunga po ng pagkakasala o kasalanan, bunga ng kahinaan ng tao, ang mga tao ay nadala sa tukso at kaway ng pagkakasala. At nang sundin ng tao ang mga bagay na kasalanan,
hindi naingatan ng kabanalan o ang kalinisan, nagdulot po ito ng karumihan sa mga tao. At gaya po ng sinabi sa paglalarawan, ang katulad ng karumihang taglay ng mga tao ay parang basahang marumi. So marahil ma-appreciate natin kung gaano karumi dahil dun sa itinulad sa basahan po. Basahan na marumi. At ang dahilan niyan ay dahil sa paulit-ulit ng pagkakasala ng mga tao. Bunga ng pagsalangsang o hindi pagsunod sa mga utos ng Diyos at bunga ng nadala ang mga tao ng tukso at kaway ng pagkakasala. Ibig sabihin, kapatid na Neraya, dahil sa kasamaan na ginagawa ng tao at patuloy na ginagawa ng tao, siya ay nagmistulang gaya ng isang basahang marumi. At alam po naman natin na walang sigurong tao na nasa matinong pag-iisip ang lubos na magpapahalaga sa isang basahang marumi. Napakababa po ng pagtingin ng tao at pagpapahalaga ng tao sa isang basahan. Basahan na nga, marumi pa. Ganyan ang larawan o paghahambing ng Biblia kapag ka ang tao po ay nasa pagkakasala at nabubuhay sa kasamaan. Kapatid na Neraya, batay po sa hula o propesiya na nasusulat sa Biblia, ano po ba ang magaganap ngayon sa mga huling araw na ito? Ang sagot po ng Biblia, mababasa po natin sa Apokalipsis, Kapitulo 22, versikulo 10 hanggang 11. Sasalin po ng Biblia ang Revised Tagalog, Popular Version. At sinabi rin niya sa akin, huwag mong inilihin ang mga propesiya na nasa aklat na ito, sapagkat malapit nang maganap ang mga ito. Magpatuloy sa pagpapakasama ang masasama, magpatuloy sa pagpapakarumi ang marurumi, ngunit ang mabuti ay magpatuloy sa pagpapakabuti at ang banal sa pagpapakabanal. Gaya po ng ating narinig sa talatang binasa na ang batayan ay hula o propesiya na magaganap sa huling araw at ito anya ay malapit ng maganap. At hindi nga lang malapit ng maganap, kundi dahil nasa huling araw na tayo, ito po mismo ang nagaganap tungkol po sa nagiging paraan ng pamumuhay ng tao. Ayon po sa nasusulat, ang mga taong ang kalagayan ay masama, nagpapatuloy pa sa pagpapakasama. At ang mga taong may maruming pamumuhay ay nagpapatuloy pa sa pagpapakarumi. Kaibahan naman yung mga taong naiwanan na yung gawang kasamaan o karumihan, sila ngayon anya ay nasa kalagayang mabuti at nagpapatuloy sa pagpapakabuti. At sa tulong ng Diyos ay naabot yung kalagayang naging banal, kaya nagpapatuloy sa pagpapakabanal. So dito po ay maunawa natin yung dalawang uri ng pamumuhay na nagaganap sa ating panahon. Ang banal ay nagpapakabanal pa, at ang masama o marumi nagpapakasama at nagpapakarumi pa. Nagpapatuloy bilang kahayagan na tayo po ay nasa huling araw o nasa huling panahon na. Ibig sabihin po ba nito, kapatid na Neraya, ang tao, samantalang wala sa kanyang intensyon na tanggapin at sundin ang kalooban ng ating Panginoon, sa halip ay nasa kalagayan siya ng pagkakasala at dahil doon, naging makasalanan siya at patuloy pa siyang magiging makasalanan. Ibig sabihin, mawawala sa kanya yung tsansa na makabalik siya sa dapat niyang balikan. Ano yung dapat nating balikan? Na tayo ay nilikha ng Diyos na malinis. Kaya, ang sabi po kanina, kung ang tao ay abutan ng tamang panahon sa kanyang buhay, na siya ay nasa kalagayang nasa pagbabago, sinisikap niyang maging karapat-dapat sa Diyos, itong taong ito, sa darating pang mga araw ay lalo pang magpapakabuti. Kung siya ay nauuring nababanal dahil sa ginagawa niyang paglilingkod, yun po ay magtutuloy-tuloy, lalo pa siyang magpapakabanal. Kaya ngayon ay dapat mag-isip tayong lahat. Siyasatin natin ang takbo ng panahon. Konsiderahin natin, sa atin pong kasalukuyang takbo, tayo po ba ay nasa panig ng pagpapakasama o tayo po ba ay nagpaplano at
nangangarap na gawin na ang buong kalooban ng ating Panginoon upang kung ito ang ating magawa, ay makikilala natin ang Panginoon Diyos at uudyukan tayo nito na lalo pang magpakabanal sa kanyang paningin. Sapagkat sa kabilang banda, kung ang puso ng tao'y mananatiling matigas at hindi niya tatanggapin ang mga banal na kautusan ng Diyos, marumi na siya, lalo pa siyang magpapakarumi. Masama na siya, lalo pa siyang magpapakasama. At yun, ang ayaw ng Diyos na mangyari sa ating bilang kanyang mga nilikha sa mundong ito. Sapagkat kung pipiliin ng tao ang magpatuloy sa pagpapakasama at pagpapakarumi, kapatid na Neraya, ano po ang napakasamang kapalarang idudulot nito sa kanya? Ipinahayag po ito ng banal na kasulatan. At ito po ay nasulat sa aklat ng Apokalipsis. Ang kapitulo po ay 21, ang bersikulo po ay 1 kasama ang 27. Sasalin po ng Bibliang Revised Tagalog Popular Version. Pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong daigdig. Wala na ang dating langit at daigdig. Wala na rin ang dagat. Ngunit, hindi makakapasok doon ang anumang bagay na marumi sa paningin ng Diyos. Ito'y ang mga gumagawa ng masama at ang mga sinungaling. Ang mga tao lamang na ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay na iniingatan ng kordero ang siyang makakapasok sa lunsod. Sa talata pong ito ay maunawa natin ang mangyayari sa hinaharap. Gaya ng ating narinig, darating ang panahon na mawawala itong lumang daigdig at mapapalitan ng bagong daigdig. Mapapawi din ang langit o himpapawid na ating nakikita at magkakaroon ng bagong langit. Pati ang dagat na kasalukuyang natatanaw ng tao at pinagkukunan ng tao ng mga bagay na kanyang pangailangan sa buhay ay mawawala na. So sa pagbabago ng mundo na ating ginagalawan, pagka nawala ang dating lupa, ang dating langit, mapapalitan ng bagong lupa, bagong langit, magkakaroon ng bagong daigdig na nilikha ang ating Panginoong Diyos. At napakapalad po ng mga taong makapapasok doon. At tiniyak naman din kung sino yung mga taong hindi makapapasok sa bagong langit, sa bagong daigdig. Ano sabi? Hindi makapapasok doon sa anumang paraan yung mga bagay o mga taong marumi sa paningin ng ating Diyos. So, ibig sabihin, kung piliin po ng tao na sa halip na magsipaglinis ng lahat ng karumihan ng lamat na espiritu, magpapatuloy siya sa pagpapakarumi o pagpapakasama, hindi man gusto ng Diyos na ang tao ay hindi makapasok dito sapagkat ito nga inihanda niya para sa tao, ang tao na rin po ang nagpasya sa kanyang sarili na hindi siya makapasok dito. Kaya yung napakaganda sanang kapalaran na makapasok ang tao sa bagong langit, sa bagong daigdig, nawawala dahil sa maling pagpapasya na hindi itinigil ng tao ang pagpapakarumi, pinili niyang yaon ang kanyang gawin. Kaya magdesisyon po tayo ng tama. At ang tamang desisyon, yun bang ginagawa natin ngayon ay magdudulot ng magandang kapalaran sa atin sa hinaharap, o yung ginagawa natin ngayon ay dapat nating tigilan sapagkat yan ay magdudulot sa atin ng kasamaan. Pero tinitiyak po ng kasulatan, ang mga taong nagpakabuti, ang mga taong nagpakabanal, sila po ang pangunahing may karapatan para makapasok sa bagong langit, sa bagong daigdig. Pero pag tayo po ay nagpakasama at nagpatuloy sa pagpapakarumi sa paningin ng Diyos dahil sa mga gawang kasamaan, hindi tayo makapapasok sa napakagandang kapalaran. Alam nyo, kung minsan nagiging hadlang ang maling katwiran ng tao upang sundin niya ang pagpapakabanal sa paningin ng Panginoon at pagdilingkod sa Diyos. Ito yung katwiran na totoo ba ika na mayroong langit? Totoo ba ika na mayroong pangako na buhay na walang hanggan? Bakit? Naranasan nyo na ba yan? Kayo na mga nagtuturo? Nakita nyo na ba ang langit?
Sa pagkakataong ito, mga giliw naming mga taga-subaybay, kinakailangan gamitin natin ang pananampalataya. Ang pananampalataya ang siyang kapanatagan sa mga bagay na darating, sa mga bagay na inaasahan pa lamang. Kung kaya ngayon ay buong pag-ibig naming inihahayag ang banal na kaloobang ito ng Panginoon Diyos na wag nawang mangyari na tayo po ay abutan ng takdang kamatayan o ng takdang ikalawang pagparito ng Panginoon sa isang napakaruming kalagayan, sapagkat maliwanag ang sabi, kailanman ay hindi tayo makapapasok sa bagong lungsod at doon sa kalangit-langitan. Kung hindi makapapasok sa bagong langit at sa bagong daigdig ang mga marurumi at mga nagpapatuloy pa sa paggawa ng kasamaan, kapatid na Neraya, ano ang masamang kapalarang ipapasya ng Diyos para sa kanila bilang kanilang bahagi sa pagpapakarumi at pagpapakasama? Ang makatarungang hatol o pasya ng Diyos ay naging depende na rin sa pinili ng tao na maging paraan ng pamumuhay. At tulad nga ng mga taong gumawa ng iba't ibang mga uri ng kasamaan, inilarawan po ng Biblia kung ano ang kanilang magiging bahagi. Bukod sa sila ay hindi na makapapasok sa kaharian ng langit, ito naman po ang kanilang magiging masamang kapalaran. Mababasa po natin sa Apokalipsis 21:8. Ngunit sa mga duwag, sa mga hindi mananampalataya, at sa mga kasuklam-suklam, at sa mga mamamatay tao, at sa mga mapakiapid, at sa mga manggagaway, at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre, na siyang ikalawang kamatayan. Sa talata pong ito ay nilinaw isa-isa kung ano ang iba't ibang uri ng mga kasama ang pwedeng maging paraan ng pamumuhay ng tao na nagiging dahilan para ang tao ay patuloy na maging marumi sa paningin ng Diyos at ano ang maging kanyang bahagi. Gaya ng mga taong mga duwag. Ito yung mga taong ayaw manindigan sa ngalan ng katotohanan dahil may mga bagay na kinatatakutang mawala katulad ng mga pakinabang na ukusalaman. Ganun din ang mga taong hindi mananampalataya. Kaya mas talagang dapat piliin ng tao ang maniwala kaysa ayaw maniwala. Kasi pag nauri tayong unbelievers sa halip na believers, meron tayong tiyak na kahihinatnan. Ito nga po yung magiging bahaging kaparusahan. Maging ang mga tao niyang gumagawa ng mga immoral na gawain. Ito'y kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Maging ang tao ay tumatanggap ng upa para pumatay ng kapwa, kaya ang kanyang trabaho at kanyang gawain ay mamamatay tao. Yung mga taong dahil sa pinaiiral ang kagustuhan ng laman ay ayaw tumigil sa pakikiapid, sa pangangalo niya. Mga taong gumagamit ng masamang kapangyarihan para perwisyuhin ang kanyang kapwa. Ito yung mga taong manggagaway o mangkukulam. At yung mga taong ayaw tumigil sa pagsamba sa mga hindi tunay na Diyos. Yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Maging yung mga taong ayaw huminto o tumigil sa pagsisinungaling. Ang kanilaan niyang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Sa madaling salita, ito po yung tinatawag na impyerno ng apoy. At ang impyerno po ay hindi ito kathang-isip. Ito po ay isang katotohanan. At sa paglalarawan ng Biblia, mistula itong dagat. So marahil nakakita na tayo ng dagat, napakalawak na umaalong tubig at puno ng isda. Ang kaibahan lang po ng dagat sa dagat-dagatang apoy, isa rin itong napakalawak. Pero sa halip na tubig at mga isda ang laman, ito'y binubuo ng apoy at asupre. Ito yung lawa ng apoy. Dito ibubulid ang mga taong hindi tumigil sa pagpapakarumi o pagpapakasama. Kaya sa pamamagitan ng aral na ito ay hinihikayat talaga tayong magpasya na talikuran ng kasamaan sapagkat nawawala ang tsansa nating makapasok sa kaharian ng langit at
parang tinatanggap na natin sa ating sarili na pagdating ng takdang panahon, tanggap na nating maimpyerno. Iba pa, nagsasabi, kapatid na ano kung maimpyerno? Para talagang kayang-kayang tiisin ang hirap ng impyerno. Nga lang, nagluluto ka nakalimutan mong ang init pala ng takip ng kaldero, hinipo mo lang ng bahagya, talagang nagtatarangan tao sa sakit. Ano pa lang po, sa daliri pa lang. Gaano pa kaya kung ilublob ang buong pagkatao mo sa impyerno? Di po ba? Kaya matakot po tayo na doon tayo mapunta. Kaya may dahilan tayo para talagang maglinis sa halip na magpatuloy sa pagpapakarumi. Yan po, mga giliw naming mga taga-subaybay, hindi ang ibig sabihin ay nawawala ang kalikasan ng ating Panginoon na ang Diyos ay pag-ibig. Bahagi ng kanyang pag-ibig ay ang paglalahad ng mga katwiran at kanyang mga salita sa ganitong kaparaanan. Ibig sabihin, bunga ng pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan upang iiwas ang tao sa isang kaparusahang walang kamatayan, na doon araw at gabi ay totoong maghihirap ang kaluluwa ng tao. Ngayon ang panahon at pagkakataong ibinibigay po sa atin. Inihahayag ng Diyos ang kanyang kalooban. Ito'y bunga ng pagmamahal niya sa atin sapagkat ayaw niya na sino man sa atin ay mapahamak. Sapagkat sabi nga ng Apostol Pablo, ang Diyos ang may ibig na ang lahat ng tao'y mga kaalam ng katotohanan at mga ligtas. Narito ang katotohanan ng Diyos. Inihahayag po sa atin, ipinapaalam po sa atin. Nasa sa atin pong pagpapasya kung ito po ay ating tatanggapin o itatanggi po natin ang ating mga sarili. Kapatid na Neraya, ano ang tiyak na paraan upang makapaglinis tayo ng lahat ng ating karumihan sa laman at sa espiritu? Ang sagot po ng Biblia ay nakasulat sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 2, versikulo 38, sa salin ng Biblia ang Revised Tagalog Popular Version. Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo't talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Hesukristo upang kayo'y patawarin at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Narito po ang mga kaparaan ng noon ay tinuturo ng mga apostol at nasulat sa Biblia para mabasa din natin at maunawaan natin. At yung mga unang tao na pinakinggan at sinunod ang kaparaan ng ito ay umakay sa kanila talaga sa pagbabagong buhay. Mula sa kalagayang masama, sila'y naging at mula sa kalagayang marumi, sila po ay naging malinis sa paningin ng Diyos. Ano po ito? Una, sabi ng Apostol Pedro, pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan. So merong dalawang bagay sa sinasabi sa salitang ito na gagawin. Una, magsisisi ka at kasama ng pagsisisi, tatalikdan mo yung kasalanang ginagawa mo. Hindi kasi tayo lilinis kapag tayo nagsisisi lang, pero di naman tayo nagbabago. Likas po sa tao kapag nakakagawa ng masama, di po ba kapatid na Benhanan nakukonsensya ang tao, bakit niya nagawa yun. Kaya nagsisisi siya at nangangako na hindi niya nagagawin. Pero ilang araw lang ulit, babalikan na naman niya yung masamang ginagawa. So hindi niya talaga tinatalikuran. Kaya hindi talaga siya makapaglinis, hindi talaga siya makapagbago. Kumbaga, tumatanggap lang siya ng information, na i-inform siya, pero hindi siya natatransform. So ang kailangan po, yung mga aral ng Diyos na ating naririnig, ma-inform tayo at tayo ay matransform. So ang paraan, nalaman natin na mali pala yung ating ginagawa, masama ito, dahil hindi ito kasang-ayon sa kalooban ng Diyos, pagsisihan natin yan at kalakip ng pangako na magbabago tayo, talagang patunayan natin sa pamamagitan ng tatalikuran na natin at hindi na natin ito muling gagawin pa. At kasama nun, yun yung ating yung sikap natin. So ang paraan naman ng Diyos para ibigay yung pagpapatawad o paglilinis
magpabautismoan niya kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kamtin ninyo yung kapatawaran o kalinisan sa mga nagawa niyong kasalanan. So yun po. So baka meron kang gagawin at merong mas malaki yung gawa ng Diyos para tulungan tayong magbago. Kasi meron iba din mga tao, nagsisisi naman talaga. At bukod doon, nagsisikap talagang huwag niya nang ulitin gawin yung kanyang nagagawang masama. Pero hindi po sapat yun na, ako niya, tumigil na niya ako sa masamang bisyo, sa mga illegal na gawain, malinis ka na. Akala mo lang malinis ka na dahil nagsisi ka at hindi mo na ginagawa. Pero ang tanong, nakamtan mo na ba yung pagpapatawad ng Diyos doon sa mga kasalanang nagawa mo? Kumbaga sa case, na-dismiss na ba yung kaso? At dahilan para pagdating ng Judgment Day, hindi ka napaparusahan. So, kailan mabubura yung kaso mo? Kung nakatanggap ka ng kapatawaran sa iyong mga nagawang kasalanan. So, hindi sapat na huminto ka doon sa kasalanang nagawa mo. Kailangang mapatawad ka. At ang paraan ng Diyos para makamtan natin ang kapatawaran, yung utos na magpabautismo tayo sa pangalan ni Jesucristo. Kailangan nating maranasang mabautismuhan sa pangalan ni Jesucristo. At ayon kay Apostol Pedro, yung mga unang nagpabautismo, talaga namang nakatanggap sila ng kapatawaran ng kasalanan at ng kaloob ng Espiritu Santo. At ito rin ang atin pong makakamit, ang pagpapatawad ng Diyos at ang gift of Holy Spirit na daan para sa pagbabagong buhay. Narito po, mga giliw naming mga taga-subaybay, marahil ang ilan sa atin ay nagsasabi, mananalangin na lang ako sa Panginoon. Pagsisisihan ko na lamang ang aking nagawang kasalanan. Tatalikuran ko na to at mangangako ako sa Diyos na hindi ko na uulitin pa. At pagkatapos ay period. May dalawang bagay po na hinihingi po sa atin upang ang Diyos ay linisin niya tayo sa lahat ng ating karumihan sa laman at espiritu. At ang paraan ng Diyos na inihanda upang totoong tayo po ay malinis mula sa karumihan ng laman at espiritu, kailangan po natin pagsisihan ang kasalanan na ating nagawa. At pagkatapos nating pagsisihan, tayo ay magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo, sapagkat ang kasing kahulugan ng pagtanggap natin ng Santo Bautismo ay tinatanggap natin ng lubos na pagpapatawad ng Diyos sa atin. Kung magkagayon, hindi tayo makatitiyak na tayo'y pinatawad ng Diyos samantalang tinatanggihan po ng tao na siya ay magpabautismo sa pangalan ni Kristo Jesus. Ngayon, pwede nating sabihin, kapatid na ni Raya at ng ilang mga taga-subaybay, ako nga'y nabautismuhan na rin. Bata pa lang ako, nabinyagan na ako. Pero sa katotohanan, kung ating sasangguniin ang Biblia, saan ba dapat tumanggap ng bautismo ang lahat ng tao na nagnanais maging malinis at mapatawad sa lahat ng kanyang mga kasalanan? Ang sagot po ng Biblia ay sa pamamagitan ng Apostol Pablo. Rito po ay nasulat sa unang Korinto 12:13 at sa Colosas 1:18. Sapagkat sa isang espiritu ay binabautismohan tayong lahat sa isang katawan, maging tayo'y Hudyo o Griego, maging mga alipin o mga laya, at tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu, at siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Maliwanag po ang pahayag na ito ng Biblia at mismong si Apostol Pablo ang nangaral at nagturo nito. Ang utos na magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo ay dapat maranasan ng lahat sa isang katawan. May tinutukoy po siyang mabautismohan tayong lahat sa isang katawan. At ang isang katawan na tinutukoy ay ang spiritual na katawan ng ating Panginoong Kristo Jesus, na tinalakay din sa talata na uling binasa, yung Colosas 1:18, at siya niyang ulo ng katawan sa makatidbagay ng iglesia. Kaya ang tinutukoy na isang katawan ay walang iba kundi isang iglesia. Kaya kung tayo po ay magpapabautismo,
hindi sa maraming iglesia. Hindi rin po kahit saang iglesia. Sa isang katawan na siyang isang iglesia. At alam natin kung aling iglesia ito. Yung tunay na iglesia. Yung iglesyang ang nagtayo at nagmamay-ari ay ang Diyos. At ang iglesyang ito ay nakapangalan sa Panginoong Kristo Jesus at may tatak ng pagiging sa Diyos. At marahil kung tayo po ay malaong panahon ng sumusubaybay, ay malalaman natin ang pangalan ng iglesyang ito ay kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. At dito po namin kayo inaakay na kung tayo rin lang ay magpapabautismo, katulad ng mga unang mananampalataya, gaya ng mga apostol, hindi sa ibang iglesia o sa ibang relihiyon. Sa isang tunay na iglesia na itinayo at pag-aari ng Panginoon, doon sila nabautismuhan. Kaya kung tayo magpapabautismo, dito rin sa iglesyang ito, sa iglesyang pag-aari ng Panginoon, ang kabanal-banalang iglesia ng Diyos, kay Kristo Jesus, upang makamtan natin ang kalinisan at ang kapatawaran ng ating kasalanan, upang hindi tayo mapunta doon sa parusa, sa halip ay gantimpalaan tayo sa langit, sa buhay na walang hanggan. Marahil mga giliw naming mga taga-subaybay ay pinag-iisipan natin ang bagay na ito. Bulay-bulayin natin sa ating puso, sa ating kalooban. Ang mga pagtuturong ito, hinihikayat namin kayo sa isang tamang pagpapasya, bunga ng inyong pananampalataya, na tayo ay magkasama-sama sa iisang katawan, na kung saan doon unang binautismuhan ang mga unang Kristiyano kasama ang mga apostol, at ngayon ay naririto sa bansang Pilipinas ang kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Dito tayo inaakay, dito tayo hinihikayat na tumanggap ng bautismo alinsunod sa itinuturo ng banal na kasulatan. Sa ganitong paraan, makatiyak tayo na tayo po ay pinatawad na sa lahat ng uri ng kasamaan na ating ginawa, kalakip ang pagsisisi at pagtalikod sa mga bagay na ito. Sa ganito'y makatitiyak tayo na tayo ay nilinis na ng Panginoon Diyos mula sa karumihan ng laman at ng Espiritu. Ipagpala sa atin ang mga araling ito mula po ngayon at magpakilanman. Amen. Amen.